Kanino niyo po sinabit yung confidential report na ginawa niyo noong 2017? Ang unang binigyan ko po ng report ay si Director Cascolan na ipinakuha ni then Chief PNP Bato de la Rosa at nagbigay din po ako ng report kay Director General Aquino ng PIDEA at nung po si Chief PNP Oscar Albayalde, binigyan ko rin po siya ng report. Ano po nangyari sa report? Wala po nangyari. General Villanueva, who was working with PIDEA at that time? Hindi ko siya mapagkakatiwalaan katulad ng nangyari noong 2004. Colonel Asierto. Colonel Asierto, magandang hapon po sa inyo. Just to make clear of things, dati po kayong pulis, tama po ba? Magandang hapon po, opo. Ano po ba kayo? Nag-PNPA, PMA, at anong batch po kayo nagtapos? Sabi lang po sa PMA class of 1989. Philippine Military Academy po, PMA? Opo, PMA po. 1989. 1989. Opo. Noong taong 2003, kayo po ay kasama sa founding team ng PNP's First Separate Drug Unit, yung Anti-Illegal Drug Special Operations Task Force, kung tawagin, tama po ba? Opo, doon po ako nakasan during that time. Ano po yung naging katungkulan nyo dun sa task force na yon? Isa po ako sa mga unit chief. Ang hawak ko po yung Special Operation Unit 3. Specifically for drug eradication po, tama po? Opo, ang ano po namin, ang focus po namin is yung high value targets, yung mga foreign nationals. Na-involve sa illegal na droga. Opo. Noong taong 2015 naman po, ang task force nag-expand siya eh. Naging Illegal Drugs Group, AIDG. Tama po? Opo, transition po siya. At kayo naging bahagi rin nun. Parte rin po kayo nun. Naging parte rin po ako. Eventually, naging PNP Drug Enforcement Group o DEG. Kayo naging bahagi rin po nun, tama po? Opo. Naging deputy po ako nung i-organize po yung Drug Enforcement Group. Ako po yung in-appoint na ni Chief PNP Bato de la Rosa at that time na naging deputy for administration. I can see, Colonel Asierto, that you have a wide experience in the anti-illegal drug campaign, being part of multiple groups that is specifically tasked to eradicate illegal drugs. Kung susumahin po ang inyong karanasan bilang isang anti-drug operative, gaano po kahaba ang naging karanasan ninyo? Siguro po mga almost 2 decades po. Sa haba po nung karanasan ninyo, naging matagumpay naman po sa pananaw ninyo ang mga operasyon na nagawa nyo laban sa illegal na droga? Opo, masasabi ko pong naging epektibo yung aming unit, yung SOU 3, at marami po kami nakuha awards. Almost yearly kami ang nakakuha ng awards, yung mga tauhan ko. At very close po ako sa mga foreign counterparts. Sa maiksing pananalita po, very briefly, choosing a few of your major accomplishments, partly that has been mentioned earlier or not, pakibahagi nga po sa committee ito yung pinaka malaking accomplishment nyo sa paglaban sa illegal na droga. Siguro po yung pinakamalaking accomplishment ko is yung na-discover namin yung protection na ibinigay ni Pangulong Duterte sa dalawang drug personalities na si Michael Yang at si Alan Lim. Sa tingin ko po yan yung pinakamalaking accomplishment ko. Kaya lang nga po is nalagakasan ako ng dalawang kasama ko. Pakipaliwanag po, ano pong ibig sabihin ng lagasan? Yung si
Captain Perote po, binubukod sa Bacolod noong April 19, 2019. At si Master Sergeant, retired Master Sergeant Jerry Liwanag, pinatay post noong February 24, 2021. Sino po ba ang mga kasama niyo rin sa PNA? Hindi po, mga tawag ko po sila sa SOU 3. Mga combatants po sila. Sa anti-drug operation unit niyo rin po? Opo. First time ko pong narinig yung nangyari na yan. Ano po ba ang sa tingin nyo, bakit po ba o sino po ba ang may kagagawan ng pagkamatay ng inyong mga kasamahan sa anti-illegal drug campaign? Wala pong iba kundi yung dating Pangulong Duterte. Dahil gusto nila kaming patahimikin dahil sa na-discover namin na involvement ni Michael Yang sa ni Alan Lee. Ito rin po ba yung dahilan kung bakit wala po yung... sige po, pakituloy po. Pasensya na po. Ano po yung tanong? Ito rin po ba yung dahilan kung bakit wala kayo rito ngayon at kayo po ay natatakot para sa inyong kaligtasan at buhay? Actually, kinasuhan po nila ako eh. Meron po akong warrant of arrest kaya nagtatago ako at meron po nakapatong sa akin na 10 o 15 million para po mapatay nila ako. Noong taong 2017 bilang isang illegal anti-drug operative, kayo po ay nagsabit ng isang confidential report that was earlier touched by Congressman Denny Abante. A confidential report linking a high-profile personality sa illegal na drugs. Gaya na nabanggit kanina, ito ay si Michael Yang, Alan Lim, tama po ba yon? Opo, at si Johnson Chua po. Kasama po siya, okay. Ano po yung posisyon ninyo nung ginawa ninyo yung particular na report na ito involving the personalities of Michael Yang, Alan Lim? At the time po, ako po ang Deputy Director for Administration ng Drug Enforcement Group. Base po sa report na ito na isinumiti ninyo at nagawa ninyo na inihanda ninyo sa sarili ninyo, paano nyo masasabi na involved si Michael Yang sa illegal na drug trade? Una, dahil doon sa report na ibinigay sa akin ng aking asset na validate namin, then yung connection niya kay Johnson Chua at kay Alan Lee. Si Alan Lee, meron siyang kaso ng kinasuhan siya sa Cavite Laboratory, pero na-dismiss yung kaso niya, pero doon siya mismo nahuhuli sa loob ng laboratory. Si Johnson Chua, meron siyang standing warrant of arrest sa na-inisyo ng Cagayan de Oro RTC at sa Parañaque RTC. So dalawang personality na involved sa droga, tapos si Michael Yang, hindi naman po mahirap magkaroon ng assessment doon sa kanyang involvement. So it is safe to say na gaya ng nabanggit po ninyo na without a doubt they are involved sa personal assessment nyo as a professional and well-experienced operative of anti-illegal drugs. Opo, ako po ay 100% na yan si Alan Lim at si Lim Wenxiong ay isang tao lang po yan. At verified niyo po lahat ito sa inyong karanasan? Kindly wrap up, Congressman. Yes, Mr. Chair, just a few more questions. Kasama po yan doon sa meron pong yung report ko po ay may mga attachment. Opo, bilang huling tanong na lang po, gusto ko lang ibigyan na emphasis dahil nalito ako sa tanong. Kanino niyo po sinabit yung confidential report na ginawa niyo noong 2017? Ang unang binigyan ko po ng report ay si Director Cascolan na ipinakuha ni then Chief PNP Bato de la Rosa at nagbigay din po ako ng report kay Director General Aquitino ng PIDEA at nung maupo si Chief PNP Oscar Albayalde, binigyan ko rin po siya ng report. Ano po nangyari sa report? Wala po nangyari. Ako po ang binaliktad kung ano pong ibinintang sa akin.
at dinilay nila yung mga report. Thank you, Your Honor. Just one manifestation. Considering the profile of the personalities involved na nire-report po sa atin ni Colonel, this humble representation hopes that a thorough investigation be conducted. Hindi biro po yung mga nalalaman nating impormasyon ngayon eh. These allegations, if these allegations are true, then we should be alarmed and drastic measures be implemented. We need laws to protect people like ang ating colonel ngayon na nagbibigay ng impormasyon na to. In the end, we wouldn't want drug syndicates to be able to penetrate the higher echelon of our government. Ang mga tao na kumita o nagpayaman, kapalit ang buhay at na malulong sa masasamang bisyo ng illegal na droga at sugal, ang lipunan natin has no place in government. And at the same time, it should be really eradicated. That's why I think that Quadcom, we will make laws and find ways to prevent these people who are involved in illegal drugs and illegal gambling, to put a stop to them and not enter the government. Maraming salamat, Your Honor. Thank you, Congressman Junicio. The next to interpolate is Congressman Lord Dansuan. You have 10 minutes. Colonel Asierto, you mentioned earlier yung Cagayan de Oro na may laboratory. Opo, meron po. Anong year po yun? 2005 na po. Yung warrant po in-issue noong August 31, 2005. Sa sino pong pagkakalam yung may-ari ng laboratory na yun? Hindi, ano po siya, warehouse po siya. Ang nag-rent po ng warehouse, ang nakapangalan po ng nag-rent ay si Johnson Chua. Kaya po siya merong warrant. Si Johnson Chua po ba ay related or meron silang relation with Michael Yang? I believe po, meron silang relation kasi si Johnson Chua po ang nag-finance o may-ari ng Domoy Clandestine Laboratory. Tapos may connection din po si yung Dumoy Lab tsaka si Michael Yang. Opo. Would it be possible na may connection din yung Cagayan de Oro Lab with the brother of Michael Yang, Mr. Tony Yang? Hindi po malayo. So it's possible? Highly possible po. Highly Kasi possible. po ang report po sa akin noon, yung yan si Antonio Maisa Domingo, ang kanya pong linya is smuggling ng sibuyas, bigas at mga bawang, agri-products. So matagal na siya sa smuggling, and it's also possible na kasama siya doon sa laboratory in Cagayan de Oro City. Highly possible po. Okay, on to another point. Colonel Asierto, medyo katakataka po na hindi nabigyan ng pansin yung report nyo. Dahil dun sa panahon ni former President Pangulong Duterte, supposedly may active tayo na hinahanap ng mga taong involved sa drugs. Tama po ba? Opo, nakakalungkot po talaga. Tapos, in relation po dito, can you confirm kung may talagang listahan yung mga taong suspected na pushers at drug lords? May listahan? Yung kung sinasabi niyo po yung Duterte druggies, meron po talaga. Alam niyo po ba kung itong listahan na ito, may mga drug lords ba talaga or mga users lang or mga small time? Karamihan po doon yung mga small time lang po na at doon sa mga distribution nila sa doon lang po yung kumbaga is parang nag-retail tapos yung maliliit na amount na ang nandun at yung listahan po kasi yun unvalidated.
Kung unang ilabas yun o kumbaga kahit sino na ang sinong nandun, kahit yung patay na nandun pa eh. Okay. Kanino pala nanggaling itong listahan na to? Ay, galing po yan sa Davao. Davao? Ano ibig sabihin Opo, ko na galing sa Davao? Galing po sa grupo ni Pangulong Duterte. Okay. May alam rin po ba kayo kung paano na-verify yung nasa lista? Is there any verification? Alam niyo po yung validation nangyari na lang po nung huli na eh. Nung una pong ilabas yan, marami pong mga taong gusto magpa-clear. Nagpupunta sa opisina para i-clear yung pangalan nila. Kaya lang po yung mga PNP units, at that time, nagdadalang isip paano na i-clear yung pangalan ng tao na nasa listahan. Yung listahan galing ng Malacanang. Okay. Ano pong nangyayari sa mga taong napupunta sa listahan na ito? Ano po ba yung order ng kapulisan regarding those on the list? Ang iba po namatay. Pero meron po rin ang doon na marami po na mga namatay na po na neutralize. Yun po yung word nila. Neutralize means kill. Opo. Marami din pong nag-testimony dito po sa Quad Committee na may sinasabing may reward system po sa war on drugs na ito. Do you have any personal knowledge regarding this reward system? Open secret naman po yan, na i-reward na yan. As to kung personal knowledge po, meron pong mga ilan-ilan siguro. Ilan-ilang ano po? Meron po, actually hindi mo pwedeng masabing personal knowledge pero alam kung meron nangyaring reward na nangyari pag meron namamatay. Okay. Sino pong kilala mong may personal knowledge? Sino kayang kilala mo na may personal knowledge regarding this reward system? Usually po doon sa AIDBG during that time, ang kumukuha ng reward, ang alam ko, yung director mismo. At that time, ang director ay si Senior Superintendent Pero. Okay. Do you know anything else about this reward system? Ang alam ko po is nanggagaling sa Davao at ang common knowledge po yan na si Leonardo po ang paymaster. Siya po nag-reach daw ng pera. Okay, si Colonel Leonardo. Do you know anything about how this reward system works? Hindi ko po alam yung specific eh. Ang lumalabas lang po is pag nandiyan na yung reward. Sino pong nakukuha, hindi ko po alam. Okay, so yung alam mo lang na pag may napatay na drug user or pusher, makakatanggap sila ng reward. Open secret naman po yan eh, sa PNP. When you say open secret, iba po, ayaw aminin, siyempre dahil. When you say open secret, what does it mean? Parang lahat ng tao nakakaalam pero hindi lang mako-confirm. Opo, mga public knowledge lang po yan eh, na talagang meron eh. Siyempre, hindi lang po aminin ng iba yan dahil ayaw din nilang maglagay sa lahat. Kanino po nanggagaling yung reward? Ang alam po talaga is galing ng Davao. Davao. Yeah, okay. Balikan po natin yung report nyo, Colonel. Nabanggit nyo na kasama nyo po si Captain Perote, yung paggawa ng report. Tama po ba? Opo. Ano po yung extent ng involvement ni Captain Perote sa report? Siya po ang naka-allocate kay alias Panther. At siya po ang kasama ko nung kinausap namin si alias Panther. Okay.
Tapos nasabi niyo, you also said na sinampahan kayo ng kaso? Kayo ni Opo. Captain Perote? Opo, pero yung kaso po ni Captain Perote, naano po siya, na-dismiss yung kaso kanya, hindi yung makiat sa dismiss ng POJ yung kanyang yung complaint sa kanya. Kasi napatunayan niya na yung mga allegations sa kanya ng investigador ay kasinungalingan. Sino po si Director Fajardo? Siya po ang dati kong deputy sa SOU3 at sa AIBG. Tapos siya po ang naging PIDEA din po siya, naging director siya ng PIDEA. Kasama rin Kasama po ko po siya siya. sa paggawa ng report. Kasama ko rin po siya. Alam din po niya yung report. Okay. So si Captain Perote ay nawawala simula 2019. Yan ba yung sinabi mong dinukot? Opo, hindi na yung pagkakawala. Dinukot po sa lobby ng Metro Inn Hotel, Bacolod. Dinukot siya, he was never seen again. Opo, hindi na yung po, nakawala. Si Director Fajardo po, ano nangyari sa kanya? Si Director Fajardo po ay sumakapin ng buhay po sa ibang bansa na siya lang nag-iisa. Okay, so buhay pa po siya. Wala na po, namatay na po siya. Okay. Were you able to talk to them before Captain Perote was kidnapped or before Director Fajardo died? Si Captain Perote po, I think a day before, nag-usap kami at sinabi nga ng yung kaso na i-dismiss na at nagpapaalam siyang ihahatid niya yung mga anak niya sa Amerika. Pero The following day po, yung dinukot na siya. si Director Fajardo po, Si Pachi, hindi ko na po matandaan eh. Parang hindi na ho yata ako kami nakapag-usap eh. meron pa bang ibang taong tumulong sa'yo sa paggawa ng report? Wala na po, kami lang po ni talaga pong kami ni Captain Perote, ni Director Fajardo. Okay. Baka pag binanggit ko pa ako, baka targetin pa ho nila eh. Sige po. We understand. Do you know Arturo Las Cañas? Ay, hindi ko po kilala si Las Cañas. Pero siya po ay isang former police officer na lumabas din at umamin na meron na personal daw siyang pumatay on behalf sa former President Duterte bilang miyembro ng Davao Death Squad. Ano po ang nalalaman nyo regarding sa Davao Death Squad? Sa tingin ko po, totoo lang po yung Davao Death Squad. At si Las Cañas Boys, talagang member siya ng DBS. How do you know that Hindi na po pwede kitanggi yan eh. Bakit po? Common knowledge po ba yun? Maski nga po si Pangulong Duterte, inamin niya sa Senado Okay. na meron eh. Kasi nabanggit ni Las Cañas na sa kanyang report doon sa International Criminal Court regarding sa mga alleged illegal activities of the former president. Were you able to read this report? Or may alam po ba kayo regarding sa report ni Las Cañas? Parang nabasa ko po na one time, ang makukonfirm ko lang po dun sa mga sinabi niya is yung kay Alan Sick. Ano po yun? Yung kasi doon sa kanyang testimony doon sa ICC, binanggit niya yung si Alan Sick. Paano niya nabanggit? Na pinatay nga daw nila sa utos ni Pangulong Duterte. Pinatay nila. Okay. Regarding sa
he also said sa report niya regarding sa Dumoy raid, kung may namatay doon na almost 20 Chinese nationals. And he also said na mayroong 6 na namatay na nationals at 11 Chinese nationals na nahuli. Alam niyo po ba ito? Opo, sama po yan. Ano pong nangyari sa mga 11 Chinese nationals na hinuli? Ang nag-take charge po dyan, si Wilkins Villanueva. At balitaan ko na lang po na kinabukasan ay ibinigay niya po doon sa mga DDS. Ano pong nangyari sa kanila pagkatapos may bigay sa DDS? Kindly wrap up, Congressman. Ayon po kay Sergeant Las Cañas, pinatay po nila sa utos ni Pangulong Duterte. Okay. No more questions, Mr. Chair. Okay, thank you, Congressman Suwan. The next Congressman Flores, you're recognized. Thank you, Mr. Chair. I only have a few questions, Mr. Chair, since most have already been asked by Congressman Suwan. Colonel Asierto, you testified earlier na medyo late niyo na discover ang involvement ni Michael Yang sa Dumoy raid. Tama po ba? Opo, April 2016 na po na nabalidate namin ng August 2017. So, the raid in Dumoy was in 2004 and yung connection ni Michael Yang was only established by you through your investigation in 2016. Is that correct? Opo, tama po yun. Okay, same with Alan Lim, tama po ba? Kaya alam niyo po, 2003 pa ako, alam ko na po yung nahuli siya doon sa Cavite, 2003. So 2003 pa, matunog na yung pangalan ni Alan Lim as someone who is involved in drugs. Is that correct? Yung nahuli po sila noon sa loob ng laboratory. Okay, just to make sure na we're talking about the same Michael Yang and Alan Lim. Are these the same Michael Yang and Alan Lim who were prominently figured also in the trips of the former President Duterte? Sila po ba? Opo, baka po yung ibang picture galing po sa akin, yung mga nakikita yung picture, galing po sa aking case build-up. Does the concept have pictures of this, Mr. Chair? Meron ba tayo pictures ito? Of the picture showing Alan Lim and Michael Yang together with the President, the former President? I think, is this the one that you're... Is this the one that you're referring to, Colonel Asierto? Wala po akong nakikita. Wala. Sorry po. How about that? Ayan po, galing po sa akin yan. Meron po akong copy niya. So these are the same persons that you're referring to in your report? Yes po, yes po. And it is this report na sinabi mo na sinabmit mo kay former PNP Chief Bato de la Rosa? Opo. And you also testified na walang nangyari doon sa report na binigay mo? Wala po, pero namatay po yung dalawa kasama ko at may kaso na po ako meron. Patong sa ulo na 15 million o 10 million. Yeah, but publicly kasi sinasabi ni President na ayaw na yung drugs, di ba? That he doesn't want to be associated with anyone who is involved with drugs, di ba? And you're saying that he was together with these two persons na which you included in your report. Would it be possible na the PNP also conducted its own investigation and cleared these two? Si Michael Yang at saka si Alan Lim? I don't think meron pong proper investigation na ginawa to clear the two. Ang ginawa po is talagang clear na po nila kagad without proper investigation. Because if they have conducted a proper investigation, they could vetted my report na may mga attachment na warrant, court record, yung tattoo ni Michael Yang na dragon. So, I don't think they even invited Michael Yang and Alan Lim for interview or inquiry sa PNP saka sa PDEA.
Okay, did you share your report with Wilkins Villanueva? Who was also with PDEA? Ay, hindi po. Hindi. So he wasn't aware that Hindi you po. made such a report? Hindi po, kasi during that time, I believe compromise na siya. Compromise? What do you mean, Colonel Sierto? Hindi ko not be trusted. Hindi ko na po siya pwede pagkatiwalaan ng mga ganyan information. You can't trust General Villanueva who was working with PDEA at that time? Opo. And bakit mo naman nasabi yan, Colonel Sierto? Just to be fair, General Villanueva is here. But why would you say that he cannot be trusted? Alam niyo po, classmate niya, sabi nga niya, classmate niya, mag-classmate kami. Pero meron po siyang mga, may mga declaration siya na mali. Before pa. May mga kinukwento siyang mali na nakakaabot sa amin. So, hindi ko siya mapagkakatiwalaan katulad ng nangyari noong 2004 yung sarili namin sa Domon. Alright, now, there were also reports that parang nabaliktad na ikaw na yung involved in drugs na lumabas from the PNP. Is that correct? Opo, kasi nga po, hindi nila kayang i-discredit yung report. Ang discredit nila yung nagkumuha ng report. In fact, former President Duterte made public pronouncements as to establishing a reward for your capture ba yun, or your death ba? Was that, if I remember it correctly, tama po ba? Na he made public pronouncements binanggit na niya po yan sa may ilang milyon na reward for you? 10 million po. 10 million. DOJ, masabi ang DOJ, 10 million. Yeah, and in fact, he also mentioned something like, he was asking, bakit buhay ka pa? Yes. Opo. And that was a public pronouncement, is that correct? Opo. Parang March 26 yata yan o something. Okay, now, you keep insisting kasi na walang ginawa dun sa report mo, and that Michael Yang and Alan Lim, as far as your investigation is concerned, are involved in drugs. Now, how solid is your investigation? And is it backed by any, siguro, substantial proof din to show na there's actual links between these two persons and the proliferation of illegal drugs? Based po doon sa ginawa kong report, solid na po yung aking information. Ngayon, kung inaksyonan po sana nila Chief PNP Batoyan sa kanila Aquino at Albayalde, nag-conduct ng further investigation validation. Pero hindi na nga po nangyari yun kasi pinotektahan na kagad ng Malacanang, hindi Presidente Duterte at ni Bongo. So, hindi ko na po natuloy yung investigation. Kasi po ang laman ko ng report ko sana is parang nagre-request ako na mag-conduct pa ng further case nila. But is it hindi not ko nangyari. General Abayalde got in touch with you and talked to you about your report? Di ba ba? Did you mention something like that before? Ang tumausap po sa akin tungkol sa report ko ay si Director General Aquino ng PDEA. Si General Abayalde po, hindi niya po ako po ang lumapit sa kanya, nagbigay ng report sa kanya. Pinag-usapan namin yung report, pero wala po nangyari. So, Abayalde knew of the report? Kasi binigyan mo siya ng copy? Alam niya po. Aquino knew of the report because he was given a copy by somebody else. Tama ba? Yes, tama po. Ang nagbigay po ng kopya kay General Aquino ay si Director Pardo ng PDEA. So, meaning the proper agencies already had a copy of your report, PDEA and the PNP. Yet nothing came out of these reports. Maganda pong tanong sa kanila kung meron ba silang official copy ng aking report. Yung PNP ngayon po. Tanongin niyo po ang PNP at ang PDEA kung meron silang official copy na binigay ko kay General Bato sa akin, General Albayalde. Ibinigay pa nila
General Bato, alagayad yung report ko sa proper unit ng PNP para i-validate or i-file? O si Director General Aquino, binigay ba niyan sa intelligence service ng PIDEA para i-validate or what? Baka wala akong file sa PIDEA saka sa PNP. Just to be fair po, and para klaro din tayo, is there any possibility that they conducted their own investigation, meaning PIDEA and the PNP, and in their investigation, they found nothing to connect Michael Yang and Alan Lim to the drug trade? Is that also possible? Possible naman po yan. So it's also possible? Opo. Okay. Thank you, Mr. Chair. Nakasalit na possibility po. Thank you, Congressman Flores. Next. Salamat po. Mr. Chairman. Yes, Senior Deputy Speaker Gonzales. Thank you, Mr. Chairman. Comsec, pwede pa ibalik yung picture lang? Mr. Chairman, I'd like to address my question to Ma'am Rose Donolim. Kilala niyo ba yung isang nakapicture? Ang isa po na sa picture ay asawa ko po. So yan po si Alan Lim. No po, yan po ay si Lin Wishong. Meron din pangalan na Wen Li Chen at saka Lin Wichong. Yan Ang po. pangalan niya po ay Lin Wishong. Kaya nga, Lin Wichong, meron din siyang pangalan. Alan Lim, also known as Jeffrey Lim, also known as Lin Wichong. Hindi mo yan ang husband nyo, ma'am? Lin Wishong po ang pangalan ng husband ko, Your Honor. Pero yan po yung husband nyo. Yes po, siya po yung isa sa picture. Asan po siya ngayon? And nasa out of the country po siya ngayon. Kailan pa po siya uwi sa inyo, sa bahay niyo? Ay hindi ko pa po alam kung kailan. Bakit nasa abroad po ba siya, ma'am? Yes po, nasa abroad po siya ngayon. Anong citizenship niya? Pilipino siya o Chinese? Hindi po siya Pilipino, Hong Kong citizen po siya. So, nasa Hong Kong po siya ngayon? Yes, Your Honor. Kailan po kayo huling nakita ng husband nyo? Nagkita po kami last November 1. Noong All Saints Day? Yes po. Dito po sa Pilipinas? Hindi po. Saan po? Sa Hong Kong po. May All Saints Day po sa Hong Kong? Wala po. Pero holiday po yun ng mga bata. Okay. So kasi po, naitanong ko kasi, pag napunta na po tayo dito, marami pa po akong katanungan sa inyo, ma'am. Maraming salamat, Mr. Chairman. Thank you, Senior Deputy Speaker Gonzales. Sugan ko lang yung tanong ni Congressman Gonzales. So, si Alan Lim ay hindi si Lin Weishong na iyong husband? Never ko po na rinig na tinawag po siyang Alan Lim. Ang pangalan niya po ay Lin Wishong. Lin Weishong? Yes how po, Your old is Honor. How old is your husband? 48 years old. 48. Yes po. I hope you don't mind me asking, saan mo kayo nagkakilala ni Lin Weishong? Nagkakilala po kami sa trabaho ko po dati. May we know kung saan kayo? Sa isang hotel po. Sa abroad? New po, here sa Philippines. Dito sa Pilipinas. And what Opo. year was this? 2009 po. Early of 2009. So si Lin Weishong ay pumunta ng Pilipinas, isang Hong Kong national, correct? Yes po. Siya ay napunta ng Pilipinas ng mga ganong time, 2009? Nakilala ko lang po siya nung time na po yun. But prior, would you know kung nandito siya between year 2001 to 2007? Ganyan? Ang alam ko po, 2005 nandito na po siya sa Pilipinas. 2005 nandito Yes, siya sa po. Pilipinas. And anong ginagawa niya rito sa Pilipinas? Anong kanyang negosyo? That time po, nagnenegosyo na po siya. May mga kamag-anak na po siya dito sa Pilipinas, Mr. Chair. May mga kamag-anak siya dito. Hanggang ngayon, meron pa rin siyang kamag-anak dito. Mayroon pa rin po. At sila ay mga negosyante rito. Yes po. And they are Hong Kong nationals too. Hindi po. Chinese national sila. Filipino-Chinese? Yes po. Filipino-Chinese na may negosyo dito? Yes po. O sige. So,
Kailan umalis si Lin Weisho? Umalis po siya ng Pilipinas, May po, this year. May of this year? Yes po. Okay. So, wala ba siyang sinabi sa'yo kung kailan siya babalik? Wala pa po siyang sinabi. And may I know anong business, anong nature ng business niya? Dito po ba sa Pilipinas? Dito po sa Pilipinas, yes po. May mga real estate po kami dito. Okay. What about abroad? Anong kanyang negosyo? Abroad po, may mga real estate rin po. Sige. Thank you for the Salamat, reply Mr. of, Chair. we will pursue the questioning later on kay Ms. Rose Donolim after we ask and recognize Congressman P.M. Vargas. But with your indulgence, Congressman Vargas, let's give the floor first to the Senior Deputy Speaker. Yes, baka mawala lang sa thought ng questioning po. Ma'am Rose Donolim, kilala niyo po si Mr. Willie Ong? Hindi po. Pero you are one of the incorporators of Golden Sun 999. Golden Sun 99, yes po. Kilala niyo ba si IDT Yang? Yes po, isa po siya sa incorporator. Pagkasama po sila, IDT Yang and Willie Ong. Ay, hindi May ko Willie po. Ong po ba talagang tao o ginawa lang yung pangalan na yan? Mr. Chair, hindi ko po alam. Thank you, Mr. Chairman.